morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Lays of Trap. So ngayon mismo may kausap ako sa page natin. At nakabili siya ng sphagnum moss, live sphagnum moss actually. Tapos nagsend siya ng maraming picture. Ang problema kasi sa ngayon page, hindi mo nakikita yung talagang picture. Kasi kahit ikaw yung nagpadala or ako yung ikaw yung nagpadala, may-ari ng page o kaya yung visitor ng page, no, nagpadala ng bawa ng picture sa'yo, hindi mo ayan nabubview, hindi mo mabubview yan ng yung malaki, hindi mo nasuzoom, maliban na lang nasa desktop ka o kaya ida-download mo yung picture kung nasa cellphone ka. So may sinadya, sabi ko parang live sphagnum moss naman yon. Tapos sabi ko okay naman yung plants, tapos yung sphagnum moss kailangan ko ng picture na medyo mas malapit tsaka iba't ibang view, kasi para makita ko talaga kung okay yung medium niya. Kasi natanong niya na kung okay ba daw yung live sphagnum moss na nabili niya. Sabi ko, ang tanong ko, kanino po ba galing yan? Tsaka pwede po ba mag-send kayo ng ibang mga picture na mas malapit para makita natin mas maayos. Tapos ayun, ngayon nag-reply siya. Mamaya siguro ipakita ko sa inyo nung itsura ng sphagnum moss na nabili niya. So napaka-common mistake na ito sa pag-carnivores plant. Dahil ako, nadali rin ito dati. So, ang tendency kasi, pag bibili ka ng medium, ang gusto mo talaga mura. So, ang pinakamura talaga na sphagnum moss sa market ay peke. No, kasi ang kilo ng sphagnum moss, ayan, nasa 250 ang regular price niyan. Tapos may magpo-post ng 25 pesos, 26 pesos, isang kilo na live sphagnum moss, diba? Saan ka pa ako? Siyempre, bibili agad ako ng marami. No? Isang kilo lang kailangan ko, gagawin ko ng 10 kasi kasing presyo lang rin naman ng isang kilo yan ng sphagnum moss na legit. So ganun nangyari sa akin. So pagdating sa akin, excited ako, binuksan ko, ganun din yung ginawa ko, no? Nag-send ako ng message sa isang Kohabis, no, kay Sir Milbs, no, ng time na sabi ko, sir, pakitingnan naman to, parang kung sphagnum moss talaga. Sabi, ay naku, fake sphagnum moss yan, nadali ka rin. Sabi ko nga, sayang 10 plastic pa naman binili ko kasi yung mura eh. So, tawa na lang siya, tawa rin ako. So sabi ko, saan ko naman gagamitin to 10 kilo na to ng fake sphagnum moss. So ano ba yung fake sphagnum moss? Ayun ay Java moss. Parang ko kung ganito yon. Ayan o, may mga tumutubo dyan na kung ano-anong carpet moss pala yan, hindi yan Java moss. May Java moss ako dito eh. Tumubo na buhay ko, tapos namatay rin. Nandito. Ano bang itsura nun? Ito, bunutin ko na. Yan. Yung ganito. Wait lang ah. Ayan, ito yung ganito. Hindi yan sphagnum moss. Namatay na to kaya hindi nyo na makilala. Pero imagine niyo green. Ayan, ito ay, hindi ako nagkakamali, parang Java moss to. Ayan. Tapos meron pang isa, parang sphagnum moss pero maalig. Meron pang isa, may sphagnum, yung parang sphagnum moss pero maaligas-gas yung itsura. Wala na ako nun eh. Titingnan ko sa baba kung makakakita pa ako para makita niyo yung diferensya. Ayan, ayan, ganito yung itsura. Pero green kasi ito, dried na rin to. So ganun ito yung itsura naman ng isang fake moss na kumakalat sa internet. Kaya kung familiar sa inyo to at ginagamit nyo as medium, palitan nyo na yung medium nyo kasi hindi yung sphagnum moss at makakasama sa inyo sa plants nyo to in the long term. Sa mga nepenthes, manageable kung gagamitin nyo to. Mabubuhay pa rin ng nepenthes pero hindi magiging kasing healthy na nakatanim sa cockpit or sphagnum moss. So anong diferensya niya sa totoong sphagnum moss? Tingnan natin para makita nyo. So ito yung sphagnum moss na lihiti mo. Ayan. Siya mas soft siya. Saka yung fiber niya sa level ganyan na itsura. Hindi ganito na parang pansip. Kayo mag-alala, hindi lang kayo ang naloko, pati ako. Nung dati nag-uumpisa pa lang ako, mahigit 10 yata yung binili kong pack niyan.
dahil alam ko pag mura, di ba, ang sarap bumili ng marami kasi feeling mo nakatipid ka kaysa sa iba, no, di ba? So lesson learned, no, dun sa inyo na nakabili ng peke tulad ko, di ba? Thank you na lang sabi nung binila natin. Ay nako. At hindi nyo rin naman maiko-correct yung mga nagbebenta niyan at hindi rin nyo naman masisisi. Alam nyo kung bakit? Yung tawag doon sa pinakita nating Java moss or star moss, ginagamit yan sa bonsai community and other ornamental plants na toppings. So ang tawag talaga sa kanila yan is sphagnum moss. Pero iba yung moss na ginagamit natin sa carnivorous plant. Ay, grabe yung lakas ng hangin, oh. Sana ulan naman ng sunod, diba? Pero ayan, naipag-pray pa natin ang ulan talaga. Kasi ito pa yung iba ng mga moss na, ay ito pala meron ako dito, mga fake at moss. Ayan. Pwede ito sa Nepenthes, pero wag niyong gagamitin sa mga sa ibang mga carnivorous plant niyo. Nepenthes kaya nilang i-tolerate yan. Pero sa Venus flytrap, mabubuhay pero hindi magiging healthy at magtatagal. So ayun, no? Pag nakabili kayo, huwag nyo namang awayin yung binila nyo dahil sphagnum moss talaga ang tawag nila doon, no? Kailan lang ba nagumpisa ang carnivorous plant, diba? Bago lang tayo kumpara sa ibang mga hobby, no? Tulad ng bonsai and other ornamental plants. Kaya tayo maging pakumbaba tayo at kaibiganin natin yung ibang community dahil marami tayo rin matututunan sa mga kanila, no? So ayun nga lang, pagdating sa sphagnum moss, medyo sablay, no, kasi hindi talaga sphagnum moss yun, no. Green moss karaniwan, ayun, minsan green moss, star moss, Java moss, ayun yung, or carpet moss, ayun yung minsan na sobrang mura. So isang mga indication bukod sa itsura, kasi itsura hindi mo mapapansin kung baguhan ka sa pag-aalaga ng carnivorous plant, no? Not unless nakapag-alaga ka ng sphagnum moss or gamit ka ng sphagnum moss ng medyo matagal-tagal na alam mo na itsura, yung diferensya. Pero kung baguhan ka pa lang, pagdating niyan, wow, sphagnum moss mura. Pero hindi, no? Mamumura mo talaga yung binilan mo, pero wag naman, no? Kasi ayon ay binenta lang sa kanila at ang ID rin ay sphagnum moss. Sadly, ayun talaga yung pangalan, no? So ang bibili niyo yung sphagnum moss, no, para safe, ayan, ganyan na sphagnum moss. Or kung online naman kayo bibili at sa mga Chinese kayo, sa China kayo bibili, may nabibili rin na legit sa kanila, no? Ang tawag ay Chilean sphagnum moss, galing sa Chile, ewan anong bansa yan, basta Chilean sphagnum moss. So ayun yung ginagamit sa mga tarantula, sa mga beddings, sa mga hamster, no? Medyo mahal at huwag kayong bibili nung may mga scent, kasi pag may scent, may chemical, hindi pwede sa carnivorous plant, no? So mas maganda yung unscented, no? Yung natural, walang chemical. So ayan, kung sakasakali na nakagamit kayo at buhay pa yung halaman nyo, ayan, ilipat nyo na, no? Pero pwede pong mabuhay ng mga ilang panahon dyan, pero huwag nyo hayaan na magtagal dyan kasi mamamatay rin yan, no? May paraan para magamit nyo yun, pero huwag na matigas ang ulo, palitan nyo na lang kasi malaki yung magiging problema nyo pagka hindi nyo pinalitan yung inyong medium. So yun lang muna, no? Babalikan ko lang yung nagtanong sa akin tungkol sa medium at sigurado nagpapanik na siya ngayon. So kung gusto nyo makichika na ba, i-video natin yung conversation natin. Saglit lang. So ayan, ito na po yung conversation namin, no? Pasintabi lang po doon kay ma'am na may-ari na itong account. Hindi ko na ma-i-edit ng gusto, pero ito yung conversation namin. Kaya magtatanong daw lang po daw siya ulit. So wag po kayo mahiya magtanong na pagka ganito. Umili daw siya ng live sphagnum moss at ito siya after a week. Tumumbo na ba yung sphagnum dyan? May mga debris kasi siya nung dumating. Sabi ko, mukhang sphagnum moss naman, tingnan nyo. Hindi ko lang maipalaki, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang hirap tingnan. Hindi rin ma-zoom in. So dina-download ko yan, tapos titingnan ko yung conversation doon sa save ko sa gallery. Tsaka ko ma-zoom, ma-maximize. So ito naman daw yung nabili niyang plants. Sabi ko, okay, healthy naman yung plants. Yung medium lang nakikita ko, parang hindi rin maganda yung medium niya, nag-algae.
Tapos sabi ko, pwede po bang pasend uli ng picture iba't ibang side kasi parang at kanino galing. So hindi ko na isi-zoom yung kanino galing, pero ang dami kasi niyan, kahit sabihin ko yung pangalan nung nagbebenta nito, hindi rin kayo makakailag kasi ang dami nagbebenta niyan. Hindi lang siya. So, pakilapitan din po. Sabi niya, ito po yung mga picture kasi nangingi ako ng mga iba't ibang picture. Ito po yung may nagbenta. Tapos ito yan naman yung mga picture sa iba't ibang side. Hindi ko na dinownload lahat yan. Syempre isa lang yung pinakamalinaw. Tapos sinignan ko sa gallery. Tingnan natin kung i-save ko dito. Ito, ayan. So ito yung sinignan niya sa akin. Sabi ko, ayan, hindi nga sphagnum to, di ba? So, saan kamukha yan? Kamukhang kamukha yan nung pinakita ko sa inyong isang tumpok na ito yung Java Moss yata ito. Kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect na lang ako. So, ayan. So, good morning. Ito ngayon yung sabi niya yan, ganyan din yung aking reaction dati. Sabi ko, ay nako, ang dami ko pa naman binili. Sabi niya, salamat po sir, buti hindi ko pa nagagamit sa pag-replant. Diba, buti naman. Kasi kung na-replant mo na yan, medyo yung halaman mo, diba, parang yung goldfish nilagay mo sa salt water. Diba? So, patay agad. So, pero dito naman sa halaman, hindi naman agad mamatayan as long as rainwater pa rin pinandidilig mo. Bububuhay pa yan. Actually, mabubuhay naman to. So, kaya lang, in the long run, hindi magiging maganda epekto nito sa halaman. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa simpleng conversation na to. At shout out po sa inyo, ma'am, Edel Lopes. At thank you po sa pag-acquire ng plants dito sa aming Shopee store. Yung sphagnum moss, hindi ko alam kung kanino galing yan. Hindi ko na rin i-mention kung kanino, pero napakarami nagbebenta yan. Mahal pa nga yung nabili niya, 35 pesos Yung nabili ko dati, 23, 28 pesos lang. Inflation talaga, Anyway, salamat po sa panonood ninyo. Ingat kayo sa paggamit. Message nyo sa akin yung mga nabili nyong medium at wag po kayo mahiya na magtanong sa akin. Yan, sige na. Mukhang uulan na. Tapusin kayo pagdidilig ko kasi baka kung hindi matuloy ito, at least padilig tayo ng papyaw. Sana tumuloy na to para meron na akong stock ng tubig. Thank you po. God bless and bye-bye.